You can refuse if you don't want this, Aki. Your eyes are telling me that you want more. Don't worry, I'll give you more. Don't cover your mouth. I want to hear you moan. Ay, nako. Ako na naman ang naiwan dito. Bakit nga ba walang gustong kumausap sa akin? Di naman ako nangangain ng tao. Baka dahil hindi ako pala kaibigan? O dahil wala akong pakialam sa kanila? Mas mabuti pang umalis na lang ako. Kakatapos lang ng klase at... Ay, ang boring talaga ni Ma'am magsalita. Buti pang basahin ko na lang yung textbook pagka uwi ko. Hugo, my loves! Ang panty ko, be! OMG! Ang sarap niya, sis! Araw-araw ganito? Nakakairita. Ang gwapo niya, di! Hindi ko ipagkakailang gwapo siya. Siya ang example ng pinapangarap ng bawat mga babae at mga bakla. Sis! Tumitingin siya dito. Ayos pa buhok ko. Ang gwapo talaga niya, be! Gaga, ako tinitignan niya. Hi, Hugo! Papunta rito si Hugo! Bakit siya tumingin sa gawi ko? Buti na lang umalis na siya. Pero, bakit ba ako apektado? Aaminin ko, maging ako, attracted din ako sa kanya. Pero hindi ako katulad ng mga to na halos maputol ang mga ugat sa leeg kakasigaw ng pangalan niya. Ako lang yata yung nag-iisang taong nagkakagusto sa kanya na hindi pinapahalata. Baka maabutan ko pa si Hugo. Saan kaya siya? Ha? Si Hugo ba yun? Anong ginagawa niya sa labas ng coffee shop? Ang ganda naman ng kotse. Si Hugo nga ba yun? Hindi naman siya siguro yun. Pero kung siya nga, bakit siya sumakay sa ganong kagarang sasakyan? Manong sa Barrio 7 po. Ito po bayad. Salamat po. Nandito na po ako. Oh, kumusta ang klase nyo? Okay lang naman po, kuya. Marami po kaming natutunan. Mabuti naman kung ganun. Wala na bang nambubuli sa inyo? Wala na po, kuya. Kasi sinusumbong po namin sa teacher. Pero yung isa naming kaklase na anak mayaman ay masungit po sa amin. Sino ba yung masungit na yan? Hades po yung pangalan niya, kuya. Bagay na bagay sa kanya dahil sa kanyang ugali. Eh, anong sabi niya sa inyo? Sinabi niya po sa amin na hindi naman maganda yung presentation namin. Parang walang silbi raw yung ginawa namin. Ah, yun ba yung presentation na pinaghandaan nating lahat ng isang gabi? Opo. Maganda naman yun ah. Bakit niya nasabi yun? Hindi rin po namin alam. Pero perfect score yung binigay ni Ma'am Sofia. Ah, di wala naman kayong dahilan para mag-alala. Ang importante, natuwa siya sa performance nyo. Hayaan nyo na lang yun. Kung sasaktan niya kayo, ay magsumbong sa teacher. Ganon talaga ang mga ugali ng kulang sa aruga. Siguro hindi siya napagsasabihan ng mga magulang niya. Hindi katulad ni Mama. Kayo talagang mga bata kayo. Ubusin nyo na yan at magbihis na nang matulungan nyo na akong maghanda ng hapunan. Okay po. Kayo po, Ma. Kamusta naman araw nyo? Alam mo namang masyadong demanding yung customers namin. Nakakapagod din. Pero mas kalmado naman yung service namin kanina kaysa nung nakaraang araw. O siya nga pala, may inuwi akong pagkain para sa altar ng tatay nyo. Nasa ref. Pakilagay na lang ha. Sige po, Ma. Pagkatapos,
Magbibihis na lang ako at babalik para tulungan kayo maghanda. Sige lang, Aki. Lumpiang Shanghai. Matagal na po natin hindi inaalay itong ulam. Namimiss na po siguro ni tatay. Tama ka dyan, Aki. Kaya nga naisip ko ring iuwi. Kain na po tay. Paborito nyo. Magbibihis lang po ako, ma. Sige lang, Nak. Magpahinga ka muna. O kaya gawin mo muna yung homework mo. Makakain lang rin naman natin ng merienda eh. Pumasok sa isipan ko si Hugo. Gwapo ng mukha niya. May matangos na ilong at magandang hugis ng labi. Bakit lagi na lang siyang nasa isip ko? Hugo Hidalgo. Halos 1 million na ang followers niya. Account niya ba talaga to? Puro mga stolen shots sa mga picture. Siya nga ba gumagamit ng account na to? Ay, napaka-misteryosong tao ni Hugo. Katulad ko, wala rin ako nakikitang palagi niyang kasama sa school. Loner. At tuwing uwian na hindi na siya mahagilap sa university. Pero, paano ko ba siya makikilala ng lubos? Aki! Anak! May kisuyo nga uli! Sige po, ma. Okay, class. Balik tayo sa pinag-usapan natin tungkol sa group project. Nakatulala ako habang pinagmamasdan yung prof. Pero sa totoo lang, wala talaga ako sa klase ngayon. Ang nasa isip ko, si Hugo, bakit pa ganitong nararamdaman ko sa kanya? Wala naman siyang ginawa. Pero siyang laman ng utak ko. Parang sinakop niya ang buong pagkatao ko. Hello? Aki! Pwede kayang isang sindikato si Hugo? Aki! O baka naman isang agent na nag-iimbestiga rito sa school? Aki! O isang anghel na bumaba sa lupa para manguha ng kaluluwa? Hoy! Wala ka bang balak lumabas? Ha? Kinakausap mo ba ako? Malamang. Kasi palagi ka na lang natutulala. Oh, great. Yun pa talaga. Ngayon na nag-iisip ako tungkol kay Hugo, may biglang kumakausap sa akin. Bakit? Bakit ngayon? At sino ba siya? Pero bakit mo ako kinakausap ngayon? Ewan ko sa'yo, Akira Velasco. Bakit? Bawal ba kitang kausapin? At saka, ano bang iniisip mo at parang wala ka sa mundong to? Sorry, hindi ko lang ine-expect na kakausapin mo ko. Hindi naman talaga ako sanay. Kilala mo pa pala ako? Malamang, Aki. Magkaklase kaya tayo. At saka, magkagrupo tayo sa activity na sinasabi ni Mrs. Simbulan kanina. Pero syempre, hindi ka nakikinig. Sorry. May iniisip lang ako. O siya, tara na nga sa kantin. Gutom na ako. Sasama ako sa'yo? Sasama ako sa kantin? Wait, inaalok niya ba talaga akong sumama? Hindi ko nga siya halos kilala. Paano kung napagtripan lang niya ako? Ano bang problema mo? Ako na nga tong nag-aalok makipagkaibigan para mas madali natin matapos tong project. Tapos parang ang hirap mo pa kausapin. Gusto mo bang matapos o hindi? Oo nga no. Nakakapagtaka lang kasi. Dahil lang tagal-tagal ko nang nag-aaral dito. Ikaw pa lang ang siyang kumakausap at mukhang gustong makipagkaibigan sa akin. Kasi naman, sinong gustong makipag-usap sa'yo? Palagi ka na lang tahimik at malalim ang iniisip mo. Tapos, ang mukha mo, parang may galit sa mundo. Siyempre, sino bang hindi matatakot? Pasensya na. Siguro nga mukhang suplado lang ako. Hindi naman talaga ako ganun. O sige na nga, ayos na yan. Basta, tara na. Mas mabuting magkasundo tayo nang magkapalagayan tayo ng loob. Ano nga pala ang pangalan mo ulit? Wait, you don't know me? Talaga ba, Aki? Matagal na tayong magkaklase ah. Hindi. Hindi ko kasi alam kung paano kita
tatawagin. Ayoko namang magkamali o mapahiya. Minerva Alawi. Pero tawagin mo na lang akong Mina. Sige, Mina. Tawagin mo na rin akong Aki. Aki, curious lang ako. Bakit palagi kang mag-isa? Parang wala kang kasama sa tuwing nakikita kita sa campus. Hindi ko lang naman yun planado. Ganito lang talaga ako. Ganito ka. Wala ba talagang lumalapit sa'yo? O baka naman hindi ka approachable? Kung may gustong lumapit, okay lang naman sa akin. Pero ayun, wala naman talagang lumalapit. Nakakainis din minsan na parang kailangan ko pang ipaliwanag kung bakit ako nag-iisa. Ganito lang talaga ako. Tahimik. Hindi naman ako mayabang. Pero ang totoo, hindi lang talaga ako sanay na may nakikipag-usap sa akin. Lalo na't ganito. Nakakalungkot naman. Alam mo, hindi naman masama minsan na may kasama. Lalo na sa mga project. Mas masaya. Mas mabilis pa matapos. Oo nga no. Salamat sa pakipagkaibigan siguro. Huwag kang mag-alala, Aki. Ngayon na magkaibigan na tayo, hindi ka na mag-iisa. Maghanap ka na ng pwesto. Ako na lang pipila. You don't have to pay for the food. Since it's our first day being friends, I'll treat you na lang. Ang weird naman ng babaeng to. Kanina ang saya niya. Parang kuwela. Pero ngayon, parang ang taray naman. Pero teka, friends? Di ko in-expect na may mag-aalok ng pagkakaibigan sa akin ng ganito kadali. Medyo nakakapanibago. Papunta rito si Hugo. Oo nga be, sana anakan niya ako. Kahit kabit lang ako, be. Si Hugo? Ano ba tong nararamdaman ko? Bigla tuloy bumilis ang tibok ng puso ko. Kahit ba nga hindi naman niya ako kilala o napapansin. Hoy, ikaw. Mukhang gusto mo rin si Hugo, no? Wala akong gusto sa kanya. Ay, nako. Huwag ka nang magkaila pa, Aki. I can see it in your eyes. Bakit ikaw? Hindi ba? Hindi. Ayoko nga ng mga mayabang. Salamat nga pala rito. Ililibre na lang kita kapag may pera ako. Basta. Huwag mo nang isipin yun. Ayos lang. Total, mas madali tayong makakapagsimula ng project kung magkakilala tayo. Sige, kailan natin sisimulan? At ano pala yung project na gagawin natin? Wala siyang nagawa kundi ang sabihin sa akin ang project na gagawin namin at ang araw kung kailan namin yun sisimulan. Dahil bukas ay Sabado, sisimulan namin ang introduction. Sinabi rin ito ang place kung saan kami magkikita. Naiintindihan mo. Oo, bukas ng 8:30 AM sa cafeteria malapit sa Casa de Luna Condominium. Walang malilate dahil malilintikan. Marunong ka pala makinig, Aki. Akala ko palaging lutang ang isip mo. Ewan ko sa'yo. Palagi mo na lang sinasabi sa akin yan. Magbabanyo lang ako. Sige lang. Baka mauna na ako sa classroom. Salamat sa pakikinig sa unang episode ng Hugo Secret. Abangan ng mga susunod na kabanata sa kwento ni na Aki at Hugo, isang tahimik na binata at ang school celebrity ng San Manuel University at kung paano magbabago ang kanilang mga mundo. Hanggang sa muli, dito lang sa Serye FM. Wait for me there. I'll be there in 10 minutes, okay? Hugo? Nasa banyo ba siya? Bakit naman ngayon pa? Relax ka lang, Aki. Kailangan ko lang maghugas ng kamay. Huwag mong pansinin. Narinig mo ba ang sinabi ko kanina? Hindi po. Bakit ganito makatingin si Hugo? Parang nunuot sa kaluluwa. Hindi naman ako nakaharang sa daan niya.
Pero bakit ganito siya makatingin? Nakakatakot. I'm talking to you. Narinig mo ba ang sinabi ko? Hindi po. Just to let you know, nuisance, don't ever block my way, or you'll suffer. Nuisance? Ano bang ginawa ko? Bakit ganito siya makipag-usap? Akala ko tahimik siya pero iba pala. Ano ba yun? Parang kinabahan ako ng sobra. Wala naman akong kasalanan pero parang gusto ko na lang magtago. Naistatwa ako sa kinatatayuan ko habang nakatingin sa sariling refleksyon sa salamin. May kung anong inis na nabuhay sa loob ko dahil sa sinabi ni Hugo kanina. Hindi ko man siya lubos na naiintindihan pero alam kong pinaparatangan niya akong tsismoso. Hindi ko naman kasalanan kung narinig kong sinabi niya. Pero sino kayang kausap nun? At saan siya papunta? Hindi pa naman tapos yung araw para umalis siya sa campus. Wala pa yung prof. Hoy, ba't ganyan itsura mo? May malalim lang akong iniisip. Ooh, like what? Di nga halatang may iniisip ka. Akala ko nga palagi ka lang tahimik. Pero heto ka pala, may malalim na iniisip. Katulad ng white sand sa Manila Bay. Aray, Mapagbiro ka pala. ang dami mo kasing tanong. Mabuti pa'y manahimik na lang tayo pareho dahil nandyan na yung prof. Iisip ko pa rin si Hugo. Hindi ko alam na may ugali siyang mapagbintang. Hindi ko naman kasi ito kilala kahit na hinahangaan ko siya. Sa tagal ko nang nag-aaral sa San Manuel University, ay ngayon lamang nagtagpo ang landas naming dalawa. Para siyang puzzle na hindi ko kayang tigilan hanggang masolve ko. Pero bakit ko nga ba iniisip to? Hindi ba ako dapat ma-offend na inaway lang niya ako kanina? Pero hindi ko maintindihan ng lubos ang sarili ko. Kung bakit sa kabila ng kakaunting natuklasan ko sa kanya hindi pa rin nawawala ang paghanga ko. Nakaramdam ako ng inis, ngunit mas nangingibabaw ang paghangang nararamdaman ko. Mas lalo kong gugustuhin alamin ang buong pagkatao niya. At kung magiging magkaibigan naman kami, ay bonus na lamang yun. Tara, uwi na tayo. Malapit na rin nata yung sundo ko. Basta, bukas ng 8:30 AM, dapat nandun ka na sa tagpuan natin ha. Huwag kang malilit dahil malilintikan ka talaga sa akin. Baka nga mas mauna pa ako sa'yo ron. Good. So, see you tomorrow? Sige, mauna na ako. Nandiyan na yung sundo ko. Anak mayaman pala tong si Mina. Hindi ko rin in-expect na ganito palang pakiramdam ng may nakakausap at kasama palagi. Hindi na rin pala masama. Nakakatawa rin na merong tumatanggap sa akin kahit na hindi naman ako pala kaibigan. Salamat po kuya. O, Aki, mabuti nandito ka na. May ipag-uutos ako sa'yo, ha? Kakauwi niyo lang po ba ma? Half day lang sa work kanina, kaya maaga akong umuwi. At eto nga, nagluluto na ng order sa akin. Si mama talaga. Palaging may ginagawa. Mula nang mawala si Papa, siya nang bumubuhay sa aming magkakapatid. Mahirap man pero kinakaya niya. Kaya nga kahit pagod na ako sa school, gagawin ko kung anong kailangan para makatulong. Ganun po ba? Ano po pala yung papabili nyo? Nandyan na rin sa listahan ng bibilhin mo. Huwag mo kalimutang i-check isa-isa, ha? Para siguradong kompleto. Saka mag-iingat ka sa daan. Sige po ma. Napakabait talaga ng anak ko. Kaya sige na, bilisan mo na nang makabalik ka kasi at baka kulangin pa tong niluluto ko. Opo ma.
Nakakapagod man, masaya na rin ako. Dahil alam kong kahit papano, may tutulong ako kay mama. Kahit ganito lang ang simpleng buhay namin, alam kong pinaghihirapan ni mama na maibigay sa amin ang lahat. Makakauwi na rin ako ng maaga kapag nakumpleto ko na itong mga kailangan ni mama. Parang gusto ko nang matapos ang linggong to. Ang daming nangyayari. Tapos may project pa kami bukas. Pero hindi ko pa rin makalimutan yung nangyari kahapon sa banyo. Ano bang problema ni Hugo? Happy to serve. No sweets for today, Simon. Magkakaroon ka ng cavity. But... If I said no, it means hindi pwede. Understand? Opo. Si Hugo ba yun? Sino yung bata? Anong ginagawa niya rito? At sino ka yung batang kasama niya? Parang may responsibilidad siya sa kanya. Pero bakit dito? Sa lugar namin? Ang layo naman ng San Manuel mula rito. Parang may narinig akong nagsasalita. Naku, huwag sana niya akong makita. Bakit ba ako palaging natatakot kapag andyan siya? Hindi ko naman siya kilala. Pero ang intense ng presensya niya. Salamat naman at hindi niya ako nakita. Pero bakit ako nagtatago? Parang ako tuloy yung may kasalanan. Iniisip niya ba na susundan ko siya? Ayoko na ng gulo. Pero ano ba tong nararamdaman ko? Bakit parang gusto ko pa rin siyang makilala? Good morning po, sir. Ipapasok ko na po ba lahat sa bag? Oo. Sige lang po. Sir, payment na po. Excuse me, sir. Ha? Pasensya na po. Ito na. Salamat po. Ingat po sa daan, sir. Hindi ko maintindihan. Ano bang meron sa kanya? Bakit ba ako nakikialam? Parang napakalalim ng misteryo niya. Pero ano ba talagang pakialam ko? Hindi ko rin sigurado kung bakit. Pero parang may bumigat sa loob ko kanina. Siguro, kailangan ko lang makauwi. Hindi ko dapat iniisip to. Pero ang hirap. Parang mas lalo ko pa siyang gustong kilalanin. Aki, nandiyan ka na pala. Salamat ha at nakumpleto mo ang pinabibili ko. Opo, ma. Ito na po lahat. Salamat anak. Sige, maghanda ka na para sa hapunan. Lapit na namang maluto ito eh. Opo, ma. Hindi ko maalis sa isip ko si Hugo. Ano ba talaga siya? Hindi ko maiwasan ang pagdududa. Parang may mga bagay siyang tinatago. At yung batang kasama niya, kapatid niya kaya? Bakit ba lagi akong natatakot kapag nandyan siya? Nakakaasar. Parang hindi ako mapalagay. Kung gusto ko mang makilala siya, parang imposible naman yun. Siguro nga, kailangan ko na lang kalimutan. Oh, Sabado ngayon. Bakit maaga kang gumising? Aba, bihira ito. Mukhang may pupuntahan si Mr. Laging Tulog tuwing Sabado. May pupuntahan po ako ngayon, ma. Saan naman yan? Baka naman may date ka. Gwapo ba? Wala po. Project lang po ito kasama ng kaklase ko. Naku, akala ko naman talaga may boyfriend ka na sa wakas. Kung meron, sasabihin mo kaagad sa akin at ipapakilala mo ha. Kikilatisin ko siya para malaman kung kasing bait ba siya ng papa mo. Si mama talaga. Imposible pong mangyari ang sinasabi nyo. Walang katulad si papa, alam nyo yan. Tsaka, bakla ako. Mas lalo pong imposible na may magkakagusto sa akin. Nak, huwag mo ang minamaliit ang sarili mo. Sa panahon ngayon, hindi na mahalaga ang kasarian kapag nagmahal ka. Naniniwala akong may magkakagusto rin sa'yo. Sa ganda mong yan, manang-mana ka kaya sa akin. Ang swerte ko kay mama.
Hindi siya tulad ng ibang magulang na mahigpit sa anak. Lalo na't ganito ako. Tanggap niya ako. At alam kong kahit si Papa, kung nandito pa siya, tatanggapin rin ako. Si Mama talaga mapagbiro. Pero salamat po, Ma. Kahit minsan mahirap, masaya rin naman. Aba, kapag nagkaroon ka ng boyfriend, huwag mo akong kalimutan. Gusto ko siyang makilala. Ay nako, Ma. Sa ngayon, project muna. Wala pa sa plano yung mga sinasabi nyo. O sige na, sige na. Mabuti at nakahanap ka rin ng kaibigan. Good luck sa project nyo, ha? Opo, Ma. Maraming salamat. Alis na po ako. Aki, bago ka umalis, gisingin mo naman ang mga kapatid mo. Sabado ngayon. Pero baka abutin na ng tanghali ang tulog ng mga yun. Sige po, Ma. Pupuntahan ko na. Hoy! Gising na kayo dyan. Tanghali na. Pasok. Kuya. Ang aga po. Bakit po kayo naunang magising? Sabado nga, pero hindi ibig sabihin tulog buong araw. Tara na, bumaba na kayo para makapag-almusal. Hinahanda na ni Mama. Nakabihis kayo, kuya. Saan pupunta? May group project kami ni Mina, yung kaklase ko. Kaya kailangan ko rin gumising ng maaga. Pero mamaya na kayo magtanong, bumangon na kayo at kumain. Pagbalik nyo, kuya, pwede po ba tayong manood ng movie? Opo, kuya. Matagal na tayong hindi nagmo-movie night. Sige na nga. Pangako, pagbalik ko, manonood tayo. Basta kayo, huwag na kayong magbalak matulog ulit pagkatapos ng almusal, ha? Promise, kuya. Ay, mabuti naman at nagising mo na sila. At ikaw naman, nak. Baka naman gutom ka na. Sa tanghali pa makakakain dahil sa project mo. Ayos lang po, Ma. Pero ang dami kong napuntahan bago pa umalis. Si Mina, si Mama, at si Kuya Aki na inuutusan ng lahat. Ikaw naman. At least ikaw ang unang ginigising ng mga kapatid mo ngayon, ha? Sige, Ma. Alis na ako. Ingat ka, nak! Opo, Ma. Uwi ako ng maaga para sa movie night natin. Sakay na, iho. Saan ang punta? Sa coffee shop po, malapit sa San Miguel University, Manong. Ang gulo ng isip ko ngayon. Kanina pa. Ang daming nangyari nitong mga araw na to tapos may Hugo pa. Alam ko hindi ko naman siya dapat isipin pero hindi ko talaga siya maiwasan. Lalo na kanina sa banyo. Ang bigat ng mga tingin niya para bang... Pero bakit nga ba ako ganito? Ano bang problema ko? Siguro kaya nga ako naguguluhan dahil wala akong maintindihan sa kanya. Napaka-private niya. Parang maraming tinatago. Pero ano bang pakialam ko doon? Kung tutusin, wala naman akong dahilan para makialam sa buhay niya. Pero parang gusto ko ring malaman. Ewan. Oh, dito na tayo sa may coffee shop, iho. Opo. Salamat po, Manong. Ayan, focus ka na, Aki. Wala si Hugo dito, kaya itigil mo na yung pag-iisip tungkol sa kanya. Dapat tapusin ko ang project namin ni Mina. Nakita natin kung paano binibigyan ng pamilya ang seguridad at suporta ni Aki. Kahit na tila puno ng tanong at alalahanin ang kanyang isipan, abangan ang mga susunod na episode kung saan matutuklasan natin ang mas maraming koneksyon, hamon at kilig sa buhay ni Aki. Hanggang sa susunod, dito lang sa Serye FM.
8:15 pa lang. Maaga pa. Baka mas mauna pa ako kay Mina. Ang ganda pala ng coffee shop na to. Parang patok na patok sa mga teenager. Ngayon ko lang naisipang mag-cafe. Pero nakakatuwa rin naman. Siguro kung may regular akong barkada, baka masaya rin mag-coffee kasama sila. Ha? Si Hugo? Anong ginagawa niya rito? Ang lapit ng coffee shop na to sa amin. Bakit siya nandito? Hindi ko ina-expect na makikita ko ulit siya. Lalo na rito. Parang kahit saan na lang ako magpunta, nandyan siya. Naku, baka sinusundan niya ako. Pero bakit naman? Parang napakabigat ng tingin niya sa akin. Wala naman akong ginagawang masama. Baka iniisip niyang ikakalat ko yung narinig ko nung nasa banyo kami. Nakita niya ako. Sana hindi naman niya ako lapitan. Teka, bakit parang ako pa yung guilty? Basta, wala akong ginagawang masama. Kung ano man yung iniisip niya, hindi ko kasalanan. Pero, bakit ang lakas ng kabog ng dibdib ko pag nandito siya? Parang mas lalo ko pa siyang gustong kilalanin. Hindi ako makapag-focus sa ginagawa ko dahil sa pakiramdam ng matang kanina pang nakatitig sa akin. Uy, nauna ka nga. Hi, Mina. Simula na tayo para matapos na agad. Sige, pero order lang muna ako. May gusto ka? Regular milk tea? Bili rin ako ng cake ha. May flavor kang gusto? Wala naman. Your choice. Sige, mabilis lang ako ha. Dumating na si Mina at sinimulan na namin ang dapat namin gawin para sa project. Nasa harap ko ang laptop ko, pero kahit anong pilit kong ituon ng pansin sa trabaho, hindi ko maialis ang bigat ng tingin na nararamdaman ko kay Hugo. Magbabanyo lang ako. Sige, be. Buti na lang at walang tao. Kailangan ko lang huminga saglit. Ewan ko ba? Pero palaging ang bigat ng pakiramdam ko tuwing nandyan si Hugo. Para bang natutunaw ako sa presensya niya. Pero bakit? Wala naman siyang ginagawa. Parang siya lang talaga. Sinusundan mo ba ako rito? Answer me. Pwede bang bitawan mo ako? Nasasaktan kasi ako. Aray! Tinatanong kita, sinusundan mo ba ako? Ha? Hindi. Ano ba to? Bakit kami nandito sa loob ng cubicle? Ang lapit niya. Sobrang lapit na mukha niya sa akin. Naamoy ko ang pabango niya. Hindi ko alam kung natatakot ba ako o... ewan. What are you doing? Wala. Stupid. Ano bang iniisip ko? Parang ang bobo ko. Bakit nga ba kasi ako natutulala tuwing nandyan siya? Hindi ko alam kung galit siya pero ang hirap. Parang lalo ko tuloy siyang gusto. Huwag na, Aki. Wala yan. You haven't answered my question. Hindi mo ba nakikita ang kasama ko ang kaklase ko? Bakit naman kita susundan dito? You're lying. Sinasabi mo lang yun para may dahilan ka. Pero ang totoo, you're following me here because you like me. I'm sorry, but I don't like gays. Hindi porket gwapo ka at gusto ko ng marami, magugustuhan na rin kita. Ibahin mo ako, may taste ako, lalo sa ugali ng isang tao. At sa totoo lang, hindi ko gusto ang ugaling meron ka. Stupid. Sino nagpapakabobo ngayon? Ang yabang niya. Akala mo kung sinong gwapo? Para bang lahat ng tao sa mundo ay may gusto sa kanya? Hindi ba niya naiisip na minsan siya ang problema? Ang tagal mo ah. May ginawa ka sigurong kalokohan sa banyo. Marami lang tao sa banyo kaya hindi ako agad nakasingit. Ang gasgas ng dahilan mo, be. Hindi naman public CR yun. Saka, pansin mo bang walang masyadong customer tong shop? Nasa banyo silang lahat. Hay, ewan ko sa'yo.
Ituloy mo na lang ang ginagawa mo para mabilis tayong makaalis. Matapos ang 2 oras, natapos na rin namin ang sinimulan namin sa project. Uuwi ka na ba? Oo sinabi ko kay mama na sa bahay ako magla-lunch. I thought we can eat lunch together pa naman. Pero sige, family first. Bukas na lang tayo magsabay kumain. Magkikita pa naman siguro tayo bukas. Sige, sa bahay na lang tayo bukas gumawa. Nakwento kita kina mom and dad. And they wanted to meet you because you're my very first friend. Ikaw rin ang una kong kaibigan. Really? Oh my God, I'm so happy. Oh, sige. Mauna na ako, Mina. Tutulungan ko pa si mama. Okay, basta, wag mo kalimutan yung plano natin bukas, ha? Siyempre, hindi. Barrio 7 po. Napansin ko na mabagal lamang ang takbo ng tricycle dahil maraming mga sasakyan kaming nakakasabay. At habang nakasakay ako, nakatingin ako sa labas at sa di kalayuan, may nakita akong isang tao. Manong, sandali. Dito na lang po ako. Good morning, sir. Welcome to Kiddies Clothing. May nakita ba kayong pumasok dito na lalaki at may kasama siyang bata? Si Mr. Hidalgo po ba at yung anak niya? Nasa 2nd palapag po sila. Gusto niyo po bang samahan kita roon, sir? Hindi na po. Aalis din naman ako kaagad. Sige ate, salamat. Anak? Anak niya yung batang kausap niya nun sa banyo? At sa grocery? Hindi ko akalain may anak na pala si Hugo. Bakit parang may mabigat ako nararamdaman sa loob? Ano bang iniisip ko? Akala ko hindi ka uuwi ngayong tanghali. Sinabi ko naman po kasi sa inyong dito ko kakain ng tanghalian. Ay, mabuti naman. Tara, kain na tayo. Hinihintay ka na ni na Ani at Ami. Kuya Aki, nakausap na namin ni Ami si Mama kanina. Movie night mamaya, di ba? Oo, movie night ulit tayo mamaya. Basta magpahinga lang muna ako mamaya pagkatapos kumain. Kuya, kami na bahala mamili ng movie ha. May gusto kami ni Ani na hindi mo pa napapanood. Sige. Kayo nang bahala sa pagpili. Basta mamaya na natin panoorin yan ha. Pagkatapos kong magpahinga. Ay, napaka-excited ng mga ito. Parang akala mo naman minsan lang kayo manood ng pelikula. Kasi po, iba naman kasi pagkasama si Kuya, di ba? Kayo talaga. Pero sige, mamili na kayo. Tapos panoorin natin mamaya, okay? Kamusta naman ang activity nyo? Mukhang masipag kayo. Maayos naman po, ma. Bukas sa bahay nila kami gagawa dahil sabi kong sabay kaming kakain ng lunch. Mabuti naman at may kaibigan ka na. Kita mo na. Hindi ka na palaging nag-iisa. Oo nga po, ma. Salamat naman, Aki, at tumutulong ka dito. Bihira ko kayong mapakiusapan ni Ani at Ami, ah. Siyempre naman, ma. May chance akong makatulong kaya tatapusin ko na. Parang malalim ang iniisip mo ngayon, Nak. May problema ba? Wala naman po, ma. Medyo marami lang po kasing iniisip. Mga ideas para sa project. Ganun ba? Basta kung may kailangan ka o gusto mong pag-usapan, nandito lang si Mama, ha? Salamat po, ma. Okay naman po ako. Marami lang talagang iniisip lately. Promise. Okay lang po ako. O sige na nga. Kung okay ka, hindi na kita kukulitin. Napakarami ko talagang iniisip ngayon. Parang ang daming nangyayari sa sobrang ikli ng panahon. Si Mina, si Hugo. May anak na si Hugo. Hindi ako makapaniwala. May asawa na ba siya? Wala akong pakialam. Kaso,
Bakit kumikirot ang puso ko? Siguro, kailangan ko lang talaga magpahinga at mag-focus sa project. Pero kahit anong gawin ko, parang bumabalik pa rin ang isip ko kay Hugo at sa lahat ng misteryo niya. Tignan ko nga ang Facebook page niya. Wala namang bagong post. Wala naman bagong post. Uy, friend request ni Mina. At least siya, sure na kaibigan. Huh? Hugo Hidalgo sent you a friend request? Huh? Siguradong siya nga ba? Bakit naman niya ako i-add? Grabe, yung profile picture niya. Naka-hoodie siya habang nakataas yung laylayan ng damit niya. At kita yung hulmado niyang abs. Hoodie, tapos kita ang abs. Ang ganda ng katawan niya. At parang kahit sa litrato lang ang lakas ng dating. Ano pang iniisip ko? Grabe, parang ang weird naman ito. Nagiging mahalay na ako dahil sa katawan ni Hugo. Isang tingin na lang, titigil na ako. Hugo? Nag-message siya? Nuisance, why are you not accepting my request? Fuck. Nuisance. Answer my damn question. Ano ba to? Galit ba siya? Pero bakit? Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko kapag hindi ka sumagot sa mga messages ko. Hindi ko siya maintindihan. Bakit siya nagagalit? Wala naman akong ginagawa. Ano bang problema niya? Saan ba ito nanggagaling? Wala akong ginagawang masama sa'yo. Di ko alam kung bakit galit na galit ka sa akin. Tumatawag si Hugo. Sasagutin ko ba siya? Kung gusto mo pang manahimik ang buhay mo, wag mo nang susubukang sabihin pa sa ibang nalaman mo. Bakit wala siyang pang itaas? Wala akong alam sa sinasabi mo. Ano bang... Alam kong nakita mo akong pumasok sa isang shop at I know that you know that I have a son. Hindi ko alam kung bakit ka nagagalit sa akin dahil nalaman kong may anak ka. Wala naman akong pakialam doon at maniwala ka. Hindi ko yun sasabihin sa iba kung yun ang gusto mo. I don't understand. I have my eye on you, Nuisance. Subukan mong magkamali sa sasabihin mo sa iba at malilintikan ka sa akin. Ano ba yun? Bakit ganun siya kagalit? Bakit parang natatakot siya? Pero natatakot din ako. Parang may tinatago siyang mas malalim pa. Nakita natin ang pag-usbong ng bagong pagkakaibigan kay Mina at ang pagdami ng misteryo sa pagitan ni Aki at Hugo. Abangan ang susunod na episode para sa mas kapanapanabik na mga eksena at pagbubukas ng mga sikreto. Hanggang sa muli, dito lang sa Serye FM. Kuya, parang puyat ka yata. Medyo. Napuyat lang dahil sa activity na ginawa ko. Pero narinig po kita kagabi na parang may kaaway ka sa video call. Sino naman ang kausap mo kagabi, Nak? Wala po yun, Ma. Kaklase ko lang po. May konting hindi lang pagkakaintindihan. Pero okay na po ngayon. Nagkasundo na kami sa project namin. Parang iba po. Sinabi mo pa nga. Tama na yan, Amy. Huwag kang mag-alala. Tapos na yun. Huwag muna kayong magbo-boyfriend. Mga bata pa kayo. Paunahin niyo muna ang kuya niyo. Baka maunahan pa kayo niyan. Si Mama naman, wala pa po akong iniisip na ganyan.
Aki, anak, may iniisip ka ba? Para kang may mabigat na dinadala. Ayos ka lang ba talaga? Opo, ma. Marami lang po talagang tumatakbo sa isip ko. Mga ideas para sa project po namin ni Mina. Walang problema. Promise. Paano yung sinabi ni Ami na may kaaway ka sa video call? Totoo naman po, hindi lang kami magkasundo ng isa kong groupmate sa ibang project. Pero okay na po kami. O sige, pero kung may gusto kang pag-usapan o may kailangan ka, dito lang ako ha. Salamat po, ma. Saan tayo, iho? Sa subdivision na ito po, kuya. Nandito na tayo. Salamat po, kuya. Ito po yung bayad. Magandang umaga po. Anong maganda sa umaga? Kayo po, maganda po kayo sa umaga. Alam ko yan. Binobola mo lang ako. Ano bang kailangan mo rito? At sino ka? Si Mina po, kaklase ko. Sinabi niya pong dito po ako pumunta para sa project namin. Sumunod ka sa akin. Aki! Welcome! Tara, ipapakilala kita sa mom and dad ko. Ang laki at elegante ng bahay nila. Nakaka-intimidate naman dito. Para akong naiiba sa lugar na to. Andito sila sa kusina. Sundan mo ko. Ha? Sandali. Bakit nandito si Hugo? Magkapatid ba sila ni Mina? Kailangan ko mag-relax. Walang dahilan para kabahan, di ba? Ayos ka lang? Oo. Ayos lang ako. Great! So, I want you to meet my parents, Belinda, Antonio, and my cousin, Hugo. Cousin? Si Hugo ang pinsan niya? Paano nangyari to? Bakit parang ang daming sikreto ng taong to? Nako, ano na naman kaya ang iniisip ni Hugo? Bakit ba ang bigat ng tingin niya sa akin? Alam ko nagalit siya sa akin pero kailangan bang ganito ang itsura niya? Parang may alam siyang hindi ko alam. So ikaw pala si Aki. I'm glad Mina invited you over. Welcome to our home. Maraming salamat po, ma'am. Huwag ka nang mahiya, Aki. Mukhang mabait kang bata, kaya feel at home ka lang dito. Salamat po, sir. Bakit pa ganito ka-intense ang tingin niya? Parang nagpapanta. Pero sa totoo lang, hindi ko maintindihan. Paano ako makakapag-focus sa project nito habang nandyan siya? Okay! Let's head over to the study room para makapagsimula tayo, Aki. Just make sure you're here for the right reasons, Aki. Oo naman. Project lang talaga. Good. Keep it that way. Ano ba tong napasukan ko? Bakit parang may sinasabi siyang hindi ko maintindihan? Para bang may babala sa mga mata niya? At para bang tinutukso akong bumalik at magtanong. Pero may takot din. You can just put your stuff here. Okay, so... Wait lang. Let's eat first. Ayos lang sa'yo? My parents want to meet you. Magulang ni Mina. Gusto ko sana tumanggi pero nakakaya naman sa kanila. Sige, okay lang sa akin. Thanks for joining us, Aki. I know you two are busy with your studies. Let's eat? And this is Mina's friend she's been telling us about. She speaks so highly of you, Aki. Dad, I didn't say that much. Oh, you absolutely did. It's just nice to finally meet you, Aki. Mina's been so excited to have a friend she really clicks with. Parang bago ito para sa kanya. Talaga po? Sobrang saya ko rin po na naging magkaibigan kami ni Mina. That's good to hear. And tell me, Iho, kumusta naman sa school? Any subjects you're particularly interested in? Maayos naman po ang school. May ilang subjects na mahirap pero kinakaya naman po. That's wonderful. And your family, what do your parents do, Aki?
Yung mama ko po, assistant chef siya sa isang restaurant. Magaling po siya sa pagluluto. That sounds lovely. She must work hard, ano? Opo, mama works harder than anyone I know. And you, Aki, do you have an idea of what you might want to do someday? May mga pangarap ka na ba? Hindi pa po ako sigurado. Pinag-iisipan ko pa po. That's perfectly understandable. Sa totoo lang, I never quite understood how kids are expected to know for sure what they want to be. Life's too mysterious and unpredictable for anyone to map it out completely. Oo nga po, Tito Tonyo. Parang bawat araw, may bagong bagay kang matutuklasan. Di po ba? Exactly. So take your time, Aki. There's no rush in figuring out what makes you truly happy. Just keep doing your best, Aki. And remember, sometimes life surprises are the best teachers. Maraming salamat po. Sana sinabi ko na lang na busog ako. Kakatapos ko nga lang kumain sa bahay. Pero ito ako, ipit sa pagkainan kasama si Hugo. Paano pa nga ako kakain ng maayos kung nandito siya? At magpinsan pa sila ni Mina. Bakit ngayon ko lang nalaman? Ay ho, bakit hindi ka pa kumukuha ng pagkain? Kakatapos. Baka ho iba yung gusto niyang kainin, tita. What do you want, Aki? We can ask Yaya to cook something special for you. Ay, hindi po kailangan, Tita Belinda. Kakatapos ko lang po talaga kumain sa bahay. Kaya wala po akong gustong kainin. Oh, I'm sorry, Iho. Ayos lang po, Tita. Kung di niyo po mamasamain sa sala na lang po ako maghihintay. Mina, sa sala na lang kita hihintayin. Sige, Aki. Buti na lang at di ko nakalimutan yung dinaanan namin kanina. Ang daming gintong muebles dito. Totoong ginto kaya ang mga to? Hindi naman importante yan. Maglaro na lang kaya ako sa phone para hindi ako kabahan. Well, what a small world, no sense? Sabihin mo nga sa akin, Hugo. Anong kasalanan ko sa'yo at galit na galit ka dahil nalaman kong may anak ka? Say that again and I'll kill you. So, totoo pala. Takot kang malaman ng iba ang tungkol sa anak mo kaya galit ka sa akin? Bakit? Ikinahihiya mo ba siya? You don't understand. You shouldn't care. This is none of your business. Alam mo, mabait naman akong tao kaya huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin yun tungkol sa anak mo. Sa isang kondisyon. What do you want? Money? My body? Anything. Just don't tell anyone. Pag-iisipan ko muna. Grabe, totoo nga palang sinabi nila na kahit gaano pa kagwapo o hanga-hanga ang isang tao, may mga sikreto silang hindi gustong malaman ng iba. Anong meron? Bakit parang ang tahimik nyo? We're not close. Okay. Sinabi ko bang close kayo? By the way, pinapatawag ka na ni Dad. Pumunta ka na raw sa office niya. Bakit hindi mo agad sinabi na magpinsan pala kayo? Para surprisahin ka. Saka, hindi naman kami masyadong close. Nandito lang si Hugo para sa business ng family. At mamaya ay aalis na rin yan. Magkukulong na naman sa kondo niya. Nagtatrabaho na siya? Hindi. Napagutusan lang siya ng tatay niya na kapatid ni Mom. Let's go to my room and continue working on our project. So, sabi ni Miss Simbulan, may pitch pa tayo. Maximum of 15 minutes. Ayoko talaga mag-present. Ano ka ba? Okay, I can have most of the speaking lines. Ikaw na lang sa bulk ng deck. Talaga? Oo naman. Mas magaling din naman ako sa public speaking, so it's fair. So, tell me more about your family, Aki. I don't know much about you yet. Well, may kambal akong kapatid, sina Annie at Amy. Sila ang mga bunso sa pamilya at sobrang kulit. Sila nga ang nagturo sa akin kung paano maging pasensyoso. Pero totoo, mahal na mahal ko yung dalawa. Sweet naman ng Kuya Aki. And your mom? Si Mama naman, sobrang close kami. Siya ang naging sandalan namin mula nung nawala si Papa. Hindi kami mayaman, pero nagagawa niyang maging masaya ang bahay kahit sa simpleng paraan lang.
Ay, ang saya naman. Parang ang saya sa inyo. Sana makilala ko rin sila. Siguro, someday. Anong oras na? Baka wala na akong masakyan na tricycle nito. Ipapahatid na lang kita sa driver namin. Nakakahiya na. Dahil dito na nga ako kumain ng lunch kanina tapos ihahatid niyo pa ako. Pero sige na nga, para lang makatipid ako. Oh, you're still here, Hugo? Yes, pero paalis na rin naman siya. Kung ganun, pwede mo bang isabay na lang si Aki at ihatid mo sa kanila? It's your chance, babe. Ay, nakakahiya po. Baka may gagawin pa siya. No, iho. Mabuti na ang kay Hugo kasumabay papauwi at baka mapahamak ka pa sa daan. Pero po... I don't mind. But if you don't want to, mauna na akong umuwi. Sige na nga. Magkita na lang tayo sa school bukas. Be, good luck. Salamat, Mina. Mukhang kakailanganin ko nga. What was that? Wala po. Walk faster. I'm not waiting around for you. Hindi ko alam kung saan ako uupo. Magagalit ba si Hugo kung umupo ako sa harap? What am I, your driver? I'm doing you a favor, stupid. Sit in front. Ay, sorry. Ano bang pinasok ko? Nakakailang talaga. Parang hindi ko talaga alam kung paano siya kakausapin. Get in. Huwag ka nang magtagal dyan. Hindi ko alam kung may nasabi pa akong mali o kung ganito lang talaga siya. Pero bakit ganito? Parang ibang klase ng takot tong nararamdaman ko. Parang may galit na hindi ko maintindihan. Parang may gusto siyang itago. O kaya may gusto siyang iparamdam sa akin na hindi ko mahulaan. Seatbelt. Oo po. Ano bang ginagawa ko dito? Nakakakilabot ang tahimik na to. Parang may kinikimkim siyang hindi ko alam kung paano haharapin. Sana hindi ko to pagsisihan. Puno ng misteryo at tensyon ang muling pagkikita ni Aki at Hugo. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan ang susunod na kabanata sa kwento ni Aki at Hugo. Hanggang sa muli, dito lang sa Serye FM. Nakakabinging katahimikan. Parang ang bigat ng hangin sa loob ng kotse ni Hugo. Ayokong tumingin sa kanya. Pero hindi ko rin mapigilan ang kabang sumasakal sa akin habang nasa tabi ko siya. Ito na ang pagkakataon ko. Pero tama ba tong ginagawa ko? Ano bang mapapala ko rito? Why don't you tell me your conditions? Gusto mo na bang malaman? Just tell me that fucking condition. Ito na. Wala nang atrasan. Dapat kong panindigan ang sinabi ko. Hindi ko rin alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob na ito, pero bahala na. Gusto kitang maging kaibigan. Why? Bakit nga ba? Bakit ko pa hinahabol ang pagkakaibigang to? Pero parang hindi sapat ang magpakabait lang at hayaan siyang tratuhin ako ng ganun. Gusto kong makita ang totoong siya, kahit ano pa yon. Kailangan ba may rason para maging kaibigan kita? Just answer my question. Isa ako sa mga humahanga sa'yo. Kaya kahit na maging magkaibigan lang tayo, masaya na ako ron. Wala siyang sagot. Baka nga mali ito. Hindi ko alam kung dapat pa akong matuwa o matakot dahil hindi siya umiimik. Gusto ko lang na magkaibigan kami. Pero parang ibang bagay ang nakikita niya rito. Ano ba talaga ang inaasahan ko? Salamat sa paghatid. Bahala na. Siguro hindi na ito mauulit. Kung hindi man kami maging magkaibigan, okay na rin. Wala na akong magagawa pa. Fine. I'll accept your condition. Just don't let others know my secret.
Tinanggap niya. Hindi ko alam kung anong susunod pero ito na ang simula. Bahala na kung saan to mapunta. Aki, nandito ka na. Aba, parang masaya ka yata ngayon. Oo nga po, ma. Okay naman po yung araw ko. Productive naman kami sa ginawa naming project. Nakilala ko rin po yung parents ni Mina. Nakilala mo ang parents niya? Aba, sana man lang ay nagdala ka ng kahit konting pagkain para sa kanila. Ayos lang po, ma. Hindi naman po kailangan. Nagbigay rin naman po sila ng lunch sa akin kanina. Nagpakain po sila at mababait po talaga sila. Hay naku, pero anak, iba pa rin kapag may dala ka sa bahay ng iba. Nakakahiya naman kung pupunta ka doon nang walang dalang kahit ano. Opo, ma. Pasensya na po. Sa susunod na lang po, promise. Kung pupunta pa ulit ako sa kanila, magdadala po tayo ng pagkain. Ay, mabuti naman. Hayaan mo, ako na ang bahala. Ipagluluto kita para may mabigay ka. Gusto kong ipakilala sa kanila ang galing ko sa pagluluto. Para saan pat assistant chef ako, diba? Opo, ma. Susunod po ako. Huwag mo akong bibiguin, ha? At kung kailangan mo pang bumalik sa kanila, siguraduhin mong sabihan ako agad-agad. Opo, ma. Promise po. Mabuti naman at mukhang masaya ka ngayon. Sige, magpahinga ka na. Siguro, pagod ka na rin sa buong araw. Opo. Maraming salamat po, ma. Magpapahinga na po ako. Ang daming nangyayari ngayon. Hindi ko lubos akalain na magiging ganito kahaba ang araw na to. At kung saan-saan pa ito napunta. Pero masaya ako. Kahit paano parang may bago akong nahanap sa buhay ko. Siguro, pwede ko nang i-text si Hugo, no? Total magkaibigan na kami. Salamat nga pala. Pumayag kang makipagkaibigan sa akin. Natutuwa ako. Mabait ka naman pala. Huh? Bakit tumawag ulit bigla? Okay ba yung itsura ko? Hindi ata okay itong lighting. Okay. Hi. What do you want? Wala naman. Gusto lang kitang makausap. Siya ba yung anak mo? Kung wala ka namang gusto, I'll hang up the call. Patutulugin ko pa ang anak ko. Sandali. Ang sungit-sungit naman niya. Magkaibigan na nga kami. Tara na. Anong gusto mong kainin? Beefsteak na lang sa kakanin. At orange juice. Ate, 2 beefsteak at 3 kanin po. What? I want beefsteak and rice too. Na 2 serving? Buti hindi ka tumataba. I work out daily kaya hindi ako tumataba. Hindi ako katulad mo na mataba. Hindi kaya ako mataba. Masyado ka lang talagang payat. Kaya akala mo sa akin mataba. Don't worry. Kahit na tumaba ka, you're still cute pa rin naman. Bes, alam mo ba may nagsuntukan kanina sa Business Administration Department? Sino raw, Bes? Si Hugo, Bes. Si Hugo? Napaaway siya? Wala na siya rito. Saan kaya siya pumunta? Nakita niyo ba si Hugo? Sa rooftop siya pumunta. Salamat. Hugo, anong ginagawa mo rito? Why are you here? Narinig ko kasing napaaway ka. Kaya bilang isang kaibigan, nandito ako para damayan ka. I don't need you here. Gusto kong mapag-isa. Kaya kung pwede lang, leave me alone. Pero... Because of what? You're going to tell them about my son? Hindi. Gusto ko lang naman na gamutin ka. Buti na lang palagi ako may first aid kit. Pwede ba? For once, can you leave me all alone? I don't need anyone. Even you. You're fucking nuisance. Sabihin mo lang sa akin lahat ng gusto mong sabihin. Okay lang. Hindi ako alis dito. Nandito ako hindi bilang tagahanga mo kundi isang kaibigan. Ano kayang tumatakbo sa isip niya? Bakit ba ganito ang bigat na dala niya? Tahimik siyang nakatingin sa kawalan. Habang nandito ako, parang may pader na hindi ko kayang basagin. Hugo. Don't call me. We're not close. Pero magkaibigan na tayo, di ba? I just said that to keep my secret.
Sorry. Gusto ko lang naman na maging kaibigan kita. Simula kasi pagkabata ay wala akong naging kaibigan. Naisip ko na kaya siguro ganun ay dahil ganito ako, isang bakla. Kaya nung nakita kita noon sa lilim ng puno na walang kasama, first year college ako noon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa dahil meron ikaw na katulad ko. Walang kasakasama sa tuwing kakain sa kantin o di kaya uuwi sa bahay. Pero may pagkakaiba rin naman tayo. Kasi ikaw, hinahangaan ng marami. Habang ako, tila isang hangin lang sa kanila. Simula nun, lagi na kitang nakikita mag-isa. Palagi kitang sinusundan ng tingin. Simula rin noon, ginusto ko nang makilala kita. Kahit sa tuwing nakakarinig ako ng tungkol sa'yo, ay tinatatak ko yun sa isipan ko. Kaya nang makahanap ako ng paraan, sobrang saya ko dahil sa wakas, ay magiging kaibigan kita. Why are you telling me these things? I'm not like you. You're just a nuisance. Sinishare ko lang kasi akala ko baka makarelate ka. Pwede ko bang malaman kung bakit ka nasangkot sa gulo? Hindi ka naman chismoso sa lagay na yan? Baka hindi mo lang kasi sagutin yung tanong ko. Chismoso ka naman, di ba? Alamin mo sa paraang alam mo. Hindi ko naman ipagsasabi ang rason mo eh. Gusto mo bang sabihin ko sa kanila na may anak ka na? Sigurado akong may intrigue sila sa'yo. Sasabihin mo ba o hindi? You fit... Oh, shit. Chat-chat na lang tayo. Late na ako. Ano bang ginagawa ko? Bakit ang dami kong sinasabi kay Hugo? Hindi ko rin alam kung saan naaabot to pero parang ang bigat na rin ang iniisip ko. Where are you from, Mr. Velasco? Baka sa outer space, Professor. Palaging lutang iyan si Akira eh. I'm not asking you, Mr. Frenal. Now go to your seat, Akira. Next time, you should also pay attention to the time. Dahil totoo ang sinasabi ng mga kaklase mo na palaging lutang ang isip mo. I'm sorry, Prof. Oh, anong napala mo sa pangiiwan mo sa akin kanina habang kumakain? Ayan, nagutom ka tuloy. Narinig mo lang ang pangalan ni Hugo kung maripas ka na kagad ng takbo. Saka, kailan pa kayo naging magkaibigan ni Hugo? Inihatid ka lang noon, magkaibigan na kayo? Teka, paano ko nga ba ipapaliwanag? Hindi ko pwedeng sabihin kay Mina ang totoong dahilan kung paano kami naging magkaibigan ni Hugo. Kahit nga ako, hindi sigurado kung magkaibigan ba kami. Hindi naman niya tinuturing na close kami. Ano na? I thought you were going to explain. Pasensya na, gutom lang talaga ako eh. Fine. Don't tell me. Andyan na rin pala yung driver namin. Huwag ka nang magtago sa akin, ha? Good luck explaining next time, okay? Nakalusot rin. Pero ang dami ng tanong ni Mina. Hindi pwede na malaman niya ang sikreto ni Hugo. Paano kaya ako magpapaliwanag nang hindi siya nagdududa? Hugo! Will you please not call me in public? Wala namang tao rito. Saka ano bang masama sa pagtawag ko sa'yo? At sa pakikipagkaibigan ko? A lot of reasons. If I tell you, I doubt you'd understand. Hoy, namumuro ka na ha? Ako na nga ito nakikipagkaibigan sa'yo tapos ganyan pa ang trato mo? Hindi ka ba pinalaki ng tama ng mga magulang mo? At teka, saan mo ko dadalhin? You're stupid. Get in the car. Gusto mo bang hilaan kita papasok sa loob? Ayoko, hindi kita sasamahan. Sira ulo ka yata. Anong nangyayari? Bakit ko hinahayaan na lang na kontrolin niya ako? Pero ang lakas niya. At ang lapit namin kanina. Baka kailangan ko na rin umuwi matapos nito. Bababa ako. Saan mo ba ako dadalhin? Grabe, ang tangos ng ilong niya. At kahit hindi mahaba ang pilik mata niya, may kakapalan na halos nakakasilaw sa itsura. Parang ang lalim ng iniisip niya. Pero ano ba talaga ang gusto niyang ipakita? Stop staring at me. Bakit ba ayaw mo akong sagutin? Are you courting me? Anong sabi mo? Nililigawan mo ba ako para sagutin kita?
Sira ulo ka ba? Nagtatanong ako ng maayos, tapos yun ang isasagot mo? Parang tanga ka rin minsan. Anong ginagawa natin dito? Nasa harap kami ng isang mataas na building. Hindi lang to isang building. Hotel at condominium pala. Bakit niya ako dinala rito? Ano bang pinaplano niya? Bakit parang ibang pakiramdam ko sa lugar na to? Get out of the car. Ano ba talagang ginagawa natin dito, Hugo? You'll find out soon enough. You wanted answers, right? Then follow me. Parang tumalo ng puso ko sa kaba. Dapat ba akong magtiwala sa kanya? Hindi ko rin kasi mapigilan. Baka ito na yung pagkakataon para mas makilala ko siya. Naibunyag na ni Aki ang sarili niyang sikreto na gusto niyang makipagkaibigan kay Hugo. Mukhang hindi pa nakumbinsi si Hugo sa sinseridad ni Aki. Pero anong gagawin ni Aki para maunawaan ni Hugo ang mga damdamin niya? At ano naman ang plano ni Hugo para kay Aki? Huwag palampasin ang susunod na kabanata. Hanggang sa muli, dito lang sa Serye FM. Nakasunod pa rin ako sa kanya hanggang sa makapasok kami sa loob nitong condominium. Pinagtitinginan siya ng mga taong nandito sa reception, maging ang mga babaeng dito nagtatrabaho. Pero si Hugo ay prente lang na naglalakad at hindi pinapansin ng mga matang nakatingin sa kanya. Maging ako hindi niya rin pinapansin. Huminto ito sa tapat ng elevator at tumingin sa akin. Kakaibang tingin ang pinakita niya, kaya mas lalo akong kinabahan. Bakit niya ako tinititigan ng ganyan? Anong ginagawa natin dito? Bakit biglang ayaw niya akong tignan? I live here. Bakit mo ko sinama rito? Hindi naman ako rito nakatira. You're annoying. That's why you're here. Don't make a mess inside my condo and shut your mouth no matter what you see here. Bakit mo pa kasi ako dinala rito? Iniwan mo lang sana ako sa school. Di sana nasa bahay na ako ngayon. Nandito na ako sa condo niya. Pero bakit parang mas nagiging kabado pa ako? Ang tingin niya para bang alam niyang wala akong ligtas. Nasa lugar na ako na hindi ko teritoryo. At mukhang wala siyang balak ipakita ang mas malambot na side niya. I just need your help. My son is sick and I don't know what to do. His yaya needs to go home, kaya wala kaming kasama rito sa condo. Bakit ngayon mo lang sinabi? Saka nasa ng ina niyang anak mo't walang nagpapantay. Anak niya? Bigla naman niyang sinasabi ngayon. Kung sa bagay, dito ako dinala dahil kinakailangan talaga niya ako. Pumayag akong hindi siya ibuking para maging magkaibigan kami. Pero ang pagiging kasama niya sa ganito ay ibang usapan na. It's your punishment to call my name in public as if we're close. Grabe, ang linis at laki ng lugar niya. Pero bakit parang masyadong minimalistic? Wala masyadong gamit. Puro mga mamahaling kasangkapan. Halos parang showroom. Parang bang ayaw niyang may tumira dito. Opo, Sir Hugo. Alis na po ako. Sino itong kasama sa litrato? Kita sa kanilang mga mata na mahal nila ang isa't isa. Posible kayang ito ang ina ng anak ni Hugo. Pero bakit wala siya rito ngayon? Napakaganda niya. May singkit itong mga mata at may magandang hugis ng labi. Ang buhok niya ay bagay na bagay sa kanya. Para siyang anghel na bumaba sa lupa upang isampal sa akin o sa ibang nagkakagusto kay Hugo na walang-wala silang laban sa tulad niya. Bakit ganyan ang ayos mo? Nakita ko naman na ang kanyang kahubdan sa picture at nung nag-video call kaming dalawa pero itong harap-harapan kong makita ang magandang hupog ng kanyang katawan.
Parang mauuwa ko dahil sa init na nararamdaman ko. Kahit na may aircon naman dito sa kanyang kondo. What? I'm used to this when I'm home. Pero alam mong may kasama ka rito. Tapos wala kang pang itaas. Tumingin siya sa akin at tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Biglang dumaloy ang kaba sa buo kong katawan dahil sa paraan ng pagkakatingin niya. Pareha naman tayong lalaki. There's nothing wrong with that. Alam mong hindi ako straight katulad mo, di ba? Saka, wala naman akong gagawin dito. Pwede bang umuwi na lang ako? I told you that this is your punishment. Wala namang agreement na ganyan ah. At teka nga lang, bakit parang binabaliktad mo ang usapan? Itinatago ko ang sekreto mo para maging magkaibigan tayong dalawa. We'll talk later. Habang wala si Hugo, nanatili akong nakaupo sa sofa. Sa sobrang gulo ng sitwasyon at sa sobrang dami kong tanong tungkol kay Hugo, hindi ko na malayan na lumabas na pala si Hugo, pitpit ang kanyang anak. Papa, who's that? Later, Simon. Go to the kitchen. Yaya prepared your food for you. Fried chicken and your favorite soup. Yay! Come here. Okay. Okay lang bang lagay niya? I checked just now. His temperature went lower. Are you my new yaya po? Hindi. Kaibigan ako ng papa mo. But Papa Hugo doesn't have friends po. Nakakagulat na alam nitong walang kaibigan ng ama. O yun lang bang pinapaalam nito sa anak? Minsan, hindi ko mapredict kung ano ba at sino ba talagang tao si Hugo. Matagal ko na siyang nakikita at hinahangaan, pero hindi ko siya lubos na kilala. Kapag tinatanong mo, hindi ka naman sinasagot. Minsan ay susungitan pa niya ako. Nitong nakaraan lang kami. He's not a friend. He's a nuisance. Now, finish your food and drink your medicine. You're not feeling well. Gusto ko sana itong sagutin. Pero ayokong matakot ang bata at isipin itong masama akong tao. Kaya sinamaan ko na lang siya ng tingin at sinasabing, mamaya ka sa akin, Luke. Ninisian niya lang ako at nagpatuloy na rin sa pagkain. Wala akong nagawa kundi ubusin na rin ang binili nitong pagkain. Nakakahiya naman kung mag-iinarte pa ako. I'm done! Good. Now let's go back to your room. Aki, wait in the living room. Gagabihin nata ako. Hindi ako pwedeng magtagal dito dahil hindi naman ako nagpaalam na dito ako pupunta. Baka nag-aalala na si mama sa akin kung bakit hindi pa rin ako nakakauwi hanggang ngayon. Where are you going? Hindi pa siya nagsuot ng t-shirt o kung ano man. Ayokong tignan ng nakakaakit ng katawan dahil nakakaramdam ako ng init na hindi ko alam kung saan nagmumula. Uuwi na ako dahil wala naman akong gagawin dito. No, you're not going anywhere. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Hindi ka uuwi dahil dito ka lang. Akala ko ba istorbo lang ako sa'yo? Bakit pa ako dinala rito? Umalis ka nga riyan. Aray, bitawan mo nga yung braso ko. You go. You will stay here unless I say so. Wala kang karapatang magdesisyon sa buhay ko. Gusto mo bang sabihin ko sa iba yung tungkol sa anak mo? Anong sabi mo? Gusto mo pa bang ulitin ko? Baka nakakalimutan mong alam kong sikreto mo. Akala ko ba napag-usapan na natin to? Ano ba talagang gusto mo sa akin? You can tell it to me straight. Paulit-ulit ka naman ng tanong eh. Sinabi ko naman sa'yo gusto kitang maging kaibigan in a good way. You don't want my body? Tumingin ako rito at hindi nakaiwas sa aking mga mata ang magandang kubog ng katawan nito. Hulmang-hulma ang abs nito na parang isang Greek god ang kanyang itsura. Kahit sinong babae at baklay, magugustuhan ang katulad niya. Bakit ba yan ang iniisip mo? Sa tingin mo ba'y lahat ng nagkakagusto sa'yo ay katawan mo lang ang gusto nila? Hindi porket bakla ako, Hugo, ay gugustuhin ko ng makasex ka. Gusto ko lang maging kaibigan mo dahil akala ko'y nagkakaintindihan tayong dalawa. Sumakay ako ng taxi dahil wala na akong choice. Pagdating ko sa bahay ay agad akong bumaba ng taxi na makapagbayad ako. Hindi naman kalayuan ng kondo ni Hugo sa amin kaya nakatipid pa rin ako sa pambayad ng taxi. Nandito na po ako.
Oh, andiyan ka na pala. Kumain ka na ba? Kumain na po ako sa kaklase ko, Ma. Pinakain na po niya ako. O sige, pahinga ka na kung pagod ka na. Salamat po, Ma. Saka na po tayo magkwentuhan. Gusto ko lang po talaga makapagpahinga. Ano ba talagang problema nitong si Hugo? Ang gulo niya. Parang hindi siya sigurado sa kahit anong sinasabi niya. Gusto niya ba ng tulong ko? O iniisip niya lang na wala akong alam? Nakakainis. Pero kahit ganun, hindi pa rin nawawala ang damdamin ko sa kanya. Bakit ganito? Parang gusto ko siyang sampalin. Pero mas gusto ko rin siyang... Oh! Akira, anong iniisip mo? Pinilit kong matulog kagabi. Kahit na hirap akong dalawin ng antok. Kaya heto't kinabukasan ay para akong lantang gulay at hirap idilat ang mga mata. Kuya, bakit mukha kang zombie? Para kang nag-makeup ng sobrang dark circles. Ang babait nyo, ha? Ganito ba talaga kayo makiramay sa kuya nyo? Ang bait-bait nyo talaga. May zombie bang bakla, Ma? Ewan ko sa inyong tatlo. Huwag niyo na nga akong isama sa kabaliwan niyo. Bilisan niyo na riyan kumain dahil may klase pa kayo. Opo, Ma. Mauna na po ako, Ma. Sige lang, nak. Ingat. Manong sa San Manuel University po. Hello? Meet me at the rooftop of our department. I want to talk to you. Teka. Ano? Paano niyang nakuha ang number ko? At saka, hindi man lang niya sinabi kung anong oras kami magkikita. Ano bang gusto niya? At sino naman niyang kausap mo rito sa gitna ng daan? Ay, tita. I'm sorry, Aki, but I don't have a dick eh. Pero si Hugo, baka meron. At malaki pa siguro, ha? Ano ba yung pinagsasabi mo, Mina? Mukha bang titi ang gusto ko? Huwag ka na kasing mag-deny. Naku, hindi ka naman mabiro. Saka kanina, kinuha ni Hugo ang number mo sa akin. Siya ba yung kausap mo? Bakit mo binigay ang number ko sa kanya? Eh sabi niya, bibilhan daw ako ng LV na bag. Kaya, sige, wala namang masama dahil ngayon may number ka na niya. Ayaw mo ba nun? Hindi naman sa ganun, pero... Hello? Where are you? I'm waiting here. Huwag mong hintaying magalit pa ako. Ano na? Hindi naman sa ganun, pero... Mamaya na lang tayo mag-usap. May gagawin pa pala ako. Hugo. Nandito na ako. You're late. Hey, hindi mo naman kasi sinabi sa akin kung anong oras mo kung gusto pumunta dito. Kaya hindi ko rin kasalanan yun. Ano ba kasing gusto mong sabihin? You really wanted to be my friend, right? Oo. Gusto kong maging magkaibigan tayo. Sige, mapayag ako maging kaibigan mo. Pero may isang kondisyon. Parang ang daming sinasabi ni Hugo tungkol sa kondisyon at friendship. Ano ba talaga ang gusto niyang iparating? Bakit ka naman may kondisyon pa? Dapat nga wala na dahil tinatago ko ang sikreto mo. That's exactly what I want. I want you to hide my secret. At tulungan ako na alagaan ng anak ko. Help? Hindi kita naiintindihan. I don't trust other people. Maliban sa yaya ng anak ko. Pero dahil nagkasakit ang nanay niya, kailangan niyang umuwi. Mahirap makahanap ng ibang makakapag-alaga kay Simon. Para bang wala akong magawa kung hindi makinig sa kanya. Ang daming iniisip ni Hugo at ang dami ring pinapasan. Pero bakit nga ba ganito kalaki ang tiwala niya sa akin? At gusto mo akong magbantay sa anak mo? Oo. Alam mong pareho lang tayong estudyante, di ba? Saka, bakit hindi mo na lang ipaalaga sa mga magulang mo si Simon? Kung pwede lang, hindi ko nakakailanganin ng tulong mo. Pero, kala ko kaya mo na mapagkatiwalaan kita. Mapagkakatiwalaan mo nga ako.
Pero hindi ko naman alam kung hanggang saan ko kaya. Parang ang bigat ng hinihiling mo, Hugo. Fine. If you don't want to accept my offer, then leave me alone. At wag ka nang magpapakita sa akin. Hugo, sandali. Hindi naman sa ayaw ko. Pero ang dami mo kasi agad inaasahan sa akin. Hindi mo rin pala ako maiintindihan. Huwag na nating ituloy itong walang kwentang pagkakaibigan kung hindi ka rin makakatulong. Ano ba ang gusto kong gawin? Para akong napako sa sinabi niya at para bang napakalayo ng puwang sa amin. Ayokong umalis pero pakiramdam ko rin na hindi ako tatanggapin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isinama ni Hugo si Aki sa kondo niya at isiniwalat ang tungkol sa anak niya. Sa gitna ng tensyon, humingi si Hugo ng tulong kay Aki. Bakit si Aki? Mapagkakatiwalaan kaya nila ang isa't isa? Hanggang sa muli, dito lang sa Serye FM. Ano bang pinag-usapan ninyo kanina? Aren't you going to answer me, Akira? Pasensya na, Mina. May iniisip lang kasi. But you should tell me. We're friends, right? Nagpapatulong lang si Hugo. At bakit parang hindi ka masaya? You're supposed to be happy because napapalapit ka na sa kanya. Masaya ako. Hindi ko lang pinapahalata sa'yo. Ang totoo, gusto kong tulungan si Hugo. Gusto ko siyang tulungan kahit gaano pa kasalimuot ang sitwasyon niya. Pero hindi ko alam kung kaya ko ba talaga. Estudyante pa rin ako at may mga responsibilidad akong kailangan asikasuhin. Hindi rin naman ako tagapag-alaga. Responsibilidad kong mag-aral para makapagtapos. Pero, bawat tingin ko kay Hugo, may nararamdaman akong hindi ko maintindihan. At ano naman kaya ang iniisip niya? Bakit kailangan ng ganitong sikreto? So ano naman ang ipapatulong niya sa'yo? Juan? Sa kondo niya? Tama, sa kondo niya. Ha? Wala pang nakakapasok sa kondo niya, maski mga magulang niya. Ngayon ka lang siguro napagbigyan. Bakit daw? I don't know. Sabi niya lang, marami raw siyang ginagawa. And he doesn't want people bothering him. Pero, nakakagulat pa rin na pinapunta ka niya. Ewan ko. Ang sabi niya lang ay, sa kondo niya namin gagawin yun. Ha? Anong yun? Hindi ka tulad ng iniisip mo yun. May project lang siyang gusto niyang tulungan ko siya. Interview raw sa mga second year college. Oh, akala ko kung ano na. Akala ko Tama na, hindi ganun. Sure. Ano, tuloy tayo mamaya? Tambay ulit? Mauna ka na, Mina. May pupuntahan pa kasi ako. Where are you going? Makikipagkita ako kay Hugo. Ngayon namin sisimulan yung sinasabi niya. Can I come? Gusto ko sana na kasama ka, Mina, pero hindi ko alam kung papayag siya. Ang damot naman kasi ng hudas na yan. Ano ba kasing tinatago niya sa kondo niya? Ganito na lang. Kakausapin ko siya sa susunod na papasukin ka. Promise. It's okay, Aki. I respect his privacy. Don't mind it. Salamat, Mina. Sige, mauna na ako. Ingat ka, ha? And use protection always. Sira ulo. Eto na to. Napag-isipan ko na ng mabuti. Hindi ko alam kung tama ba ito o malaking pagkakamali. Pero kahit na, gusto ko siyang tulungan. Saka kung totoong sinasabi niyang kailangan niya ako, paano ko naman tatanggihan?
What do you want? Nasaan ka? Just tell me what you want. Pumapayag na ako. Good. See me at the parking lot. Parang may kakaibang kaba sa dibdib ko. Kung bakit ko ba hinayaan na humantong dito, hindi ko rin maintindihan. Pero ngayon, nadesidido na ako, kailangan ko ring patunayan na kaya ko siyang tulungan. Kahit ano pong mangyari. Sana naman, tama tong desisyon ko. Get in. Paano ko nga pala babantayan ng anak mo habang nag-aaral ako, Aber? We'll talk about that later. Tumahimik ako at ibinaling ang tingin sa labas. Paano kami napadpad sa sitwasyon na to? Dapat nga ako pa nga nagbibigay ng kondisyon sa kanya bilang kapalit ng pagtago ng sikreto niya. Pero ngayon, ako pa ang pumayag sa kondisyon niya para lang maging kaibigan ko siya. Pero kung natatakot siyang malaman ng iba na may anak siya, bakit palaging kasama ang bata sa mga pampublikong lugar? Simon! Daddy! Daddy! Hey there. Did you have a good day? Yes, Daddy. I made a drawing today. It's a dinosaur. Is that so? Show me later. Wear your seatbelt, Simon. Okay. Ang cute talaga ng batang to. Tulungan kita, Simon. Ayan. Thank you. So, Simon, kumusta ang araw mo sa school? Okay po. We learned about animals today. Alam mo po ba ang favorite animal ko? Let me guess. Dinosaur? Opo. Tapos sabi po ng teacher namin, may dinosaur daw na pwedeng lumipad, katulad ng dragon sa mga kwento. Yung mga pterodactyl siguro. Malupit talaga ang mga dinosaurs, no? Parang superhero sa laki at lakas nila. Oo nga po. Gusto ko nga maging dinosaur expert paglaki ko para alam ko lahat tungkol sa kanila. Aba, magaling yan. Siguro, balang araw, ikaw ang magiging expert na sasabihin ng teacher mo. Si Simon, siya ang may alam ng lahat tungkol sa dinosaurs. Opo. Ikaw po, Kuya Aki. Anong gusto niyo maging paglaki? Good question, Simon. Siguro, gusto ko rin makatulong sa ibang tao sa simpleng paraan. Parang kuya. O kaya kaibigan. Napapagkakatiwalaan. Katulad ng papa ko po? Oh, siguro nga, Simon. Katulad ng papa mo. Daddy, pwede ba si Kuya Aki sa bahay natin? Patingin ko po sa kanya yung mga laruan ko. We'll see, Simon. Kailangan ko ba talagang dito tumira? Yes, because sometimes I may not be here. And walang kasama yung anak ko. Pero may sarili namang kaming bahay. Saka hindi ako katulong. Estudyante lang naman ako. Bakit hindi mo lang ipaubaya sa mga magulang mo? At nasaan ang nanay ng bata? Tinatanggap mo ba o nandito ka lang para sabihin sa akin yan? Tinatanggap ko pero... Tinatanggap mo pala. Ang dami mo pang sinasabi. Yun lang bang sasabihin mo? Uwi na ako. Magpapaalam pa ako kay mama.
I'm sorry. I forgot to tell you that you should never fall in love with me. Remember that you only wanted to be my friend? And I allowed you that. But be my lover? I'm sorry, but I'm straight. Ha? Ano ba talagang akala mo sa akin? Nasa isip ko lang naman ay makatulong at maging kaibigan. Pero bakit kailangan mo pang sabihin yon? Parang mas nasaktan pa nga ako bigla. Nakauwi na ako sa bahay. Nakahiga na ako sa aking kama. Kakatapos lang maligo at kumain. Nasabi ko na rin kay mama na roon muna ako kay na Hugo at idinahilan ko na lang na kailangan niya ng tulong ko. Mabuti na lang at pumayag ito dahil kung hindi ko rin alam ang gagawin ko. Bahala na ang mga bathala ng mga bakla sa kalangitan na tulungan ako. 10:00 na ng gabi at hindi pa rin ako makatulog. Tila isang sirang plaka ang huli nitong sinabi sa akin na paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. But be my lover? I'm sorry, but I'm straight. I'm sorry, but I'm straight. I'm sorry, but I'm straight. Malinaw naman ang intensyon kong maging magkaibigan kami. At hindi ako umaasa na higit pa roon ang pagtingin niya. Pero di lang maiwasan ng puso kong masaktan. Aminin ko man o hindi, may maliit na parte rito na umaasang may hihigit pa roon kapag naging magkaibigan kaming dalawa. Bakit ka napata? Ano itsura ng kondo ni Hugo? Mina, 10:00 na. Oh, sumaga pa. Sagutin mo tanong ko. Okay lang naman. Moderno ang design, simple lang. Bakit curious ka sa kondo niya? Ay, alam mo na kung bakit, Aki. Ang dami niyang sikreto at lagi siyang nagtatago. Lalo na sa mga family gatherings namin. Alam mo, his parents keep asking me about his life in school. Wala akong maisagot dahil hindi ko nga rin siya kilala ng lubusan. Talaga? Bakit kaya ganun siya? We're not close. Halos hindi ko nga siya nakikita sa mga family events. Parang palagi siyang may ibang ginagawa. Alam ko lang noon, may girlfriend siya. Pero kung anong nangyari, hindi ko na rin alam. Ganun ba? I don't know, Aki. Maybe he's dealing with something. Something na hindi ko rin maintindihan. Ang hirap lang na parang hindi ko siya tuloy pinsan. Buti ka pa, nakakapasok ka sa buhay niya. Siguro. Nagkwentuhan pa kami at pagkaraay nagpaalam na kami. Hindi rin namin namalayan ng oras na mag-aalas 11 na pala. Pinatay ko na ang aking cellphone at ipinatong yun sa bedside table. Umayos na rin ako ng higa at kinumutan ng sarili. Muli akong tumitig sa kisame dahil biglang pumasok sa isipan ko kung ano na kayang nangyari sa kanila ng girlfriend niya. Posible kaya na ito ang nanay ni Simon? Halatang puyat. Bakit hindi ka pa naliligo? At hindi ka pa nakasuot ng uniform? Ha? Aki? Tuesday ngayon, ma. Wala kaming klase tuwing umaga. Mayang hapon pa. Ganun ba? Kailan ka naman lilipat dyan sa sinasabi mong kaibigan? Mamayang hapon po. Mabuti na nga lang at wala kaming klase ngayon. Makakapag-impake ako. Si kuya, ang dami-daming kinakain. Ang taba-taba na tuloy ng pisngi niya na parang baboy. Kaya wala kang jowa eh. Wala namang baboy na nagsasalita. Anong tawag sa'yo, kuya? Ma, binubuli na naman ako nitong dalawa. Tigilan niyo na yan at kumain na kayo. O nga pala, kunin ka ba ng kaibigan mo rito o magkukommute ka? Sinabi niya po kahapon ay kukunin niya ako rito. Mabuti naman kung ganun para makilala ko yung sinasabi mong kaibigan.
Sabihin mo kay Hugo. Welcome siya dito anytime. Salamat, Ma. Hindi ko rin alam kung anong dadalhin ko doon, pero bahala na. Sana maging maayos. Kuya! Huwag mong kalimutan dalhin yung unan mo para mas komportable ka. Oo na. Kung hindi ko kayo mamimiss. Aki, huwag mong kalimutan. Mag-iingat ka doon ha. At tawag-tawag ka rin sa amin. Opo, Ma. Tatawag ako araw-araw. Oh, he's here. Huh? Anong meron? Bakit parang nakatingin silang lahat sa akin? Ikaw ba si Aki? Bakit? Anong kailangan niyo sa kanya? We just wanted to talk to him. May nakakita kasi sa kanya na kasama ang mahal naming si Hugo. Ano Kung kasi? wala naman kayong ebidensya na magkasama sila, you shouldn't accuse someone. Besides, wala naman kayong pakialam kung kasama niya to. Kung gusto nyo, gumawa kayo ng sarili nyong moves para mapalapit kay Hugo. Papaano ko makukuhanan sila ng pictures kung keypad lang na cellphone gamit ko at malabo pa? And sa totoo lang, ang hirap makalapit kay Hugo. Parang untouchable. Totoo ba yung sinasabi nila? Alin ba roon? The thing that you and Hugo are seeing each other. Naguguluhan na tuloy ako, Aki. Kung tutuusin, hindi ba't sinabi mo noon na tinutulungan mo siya sa isang project? Sobra ka naman sa seeing each other. Parang hindi mo alam na tinutulungan ko lang siya. Nakalimot ka na ba, te? Mamaya na tayo mag-usap. Sige na nga. As soon as class is over, hindi ka makakatakas. Matapos ang klase namin, hinila ako ni Mina patungo sa isang bench sa may courtyard. Hindi ko inakala na malakas pala ito. Pagdating namin sa bench, sinabi ko na lahat sa kanya. What? Oo nga. Pero pansamantala lang naman to. Huwag kang OA, Mina. And that's your chance. Ano ka ba, Aki? Golden opportunity na to. Anong chance pinagsasabi mo? Duh! Huwag ka na nga magkunwari dyan. Alam mo ang ibig kong sabihin, Aki. Alam mo namang hindi ganun kadali. At hindi ba parang masyadong assuming yun? Bakit naman assuming? Tutulungan ka na niya sa project niya, sa kondo pa. Sobrang lapit nyo na nga ni Hugo kung tutuusin. Hindi ka ba magagalit dahil bakla ko? Bakit ko naman gagawin yun? Hindi ako mapanghusgang tao. Unless may ginawa siyang ikahihiya. Ako pa ba? We all know I'm here to support you. Kung ako pa yung una mong kinabahan, aba, ibang usapan yan. Salamat, Mina. Don't even mention it, Aki. Kaya nga tayo magkaibigan, di ba? At kahit na medyo imposibleng maging kayo ni Hugo, straight pa sa daang matuwid ang linyang yan. Pero, at least, alam kong masaya ka sa pagiging magkaibigan niyo. Ano pa kaya ang mga darating na hamon sa buhay ni Aki habang pinipilit niyang tulungan si Hugo? May patutunguhan kaya ang kanilang bagong pagkakaibigan? O mas magdudulot ito ng gulo? Abangan sa susunod na kabanata dito lang sa ating programa. Hanggang sa muli, dito lang sa Serye FM.